Patchoy, of course, para po sa mga kapatid nating Chinese at nagse-celebrate ng Chinese New Year. Ngayong araw po yan. Kaya naman ngayong umaga, Jules, aalamin natin yung mga tradisyon, yung mga paniniwalang ginagawa ng mga kapatid nating Chinese. Dahil nga, kung makikita natin, napakalaki na rin talaga naging impluensya nila sa ating mga Pilipino. Kaya naman this morning, para po pag-usapan yan, let us all welcome our two very special guests this morning, Mr. Joaquin and Mr. Danny Ching. Good morning! Good morning. Kung hey Patchoy. Kung hey Patchoy rin sa inyo lahat. At syempre, Mr. Danny Ching and Mr. Joaquin, umpisahan po natin, no? Alam naman natin na ngayon po sineselebrate yung Chinese New Year. Kamustahin po muna natin yung naging celebration nyo last night sa pagsalubong ng Chinese New Year? Well, definitely masayang-masaya po sa Chinatown, sa Binondo. Maraming sa ating mga kapatid na Chinese paputok, no? At to usher in yung Chinese New Year. At sa kanilang paniniwala ay pagpapaputok po ay napapaalis po yung mga masasamang espiritu at magdadala ng swerte sa ating lahat. And of course, ikaw Jules, di ba kagabi, nag-iisip tayo kung paano ba talaga sineselebrate. So si Mr. Danny po. Si Mr. Danny, nagpunta siya ng Chinatown. Kayo naman po, sir? Yeah, taga-Chinatown din ako. So sa Chinatown rin po. Okay, yung pinaka-question po natin dito, especially yung mga, syempre hindi pa ganun kalawak yung kaalaman tungkol sa Chinese New Year. Is it annually, January 31, o meron po tayong schedule na sinusunod? Ano po yung basis natin sa pag-celebrate ng Chinese New Year? Yung Chinese New Year, the basis is the lunar calendar na ginagamit ng mga Chinese. And yung Chinese New Year, first day of the first month of the Chinese calendar na pumapatak sa last week of January or second week ng February sa Gregorian calendar. Okay. So hindi siya laging January 31st. Like I think 3 years ago pumatak siya February 14. Kaya nung taon na yun, ang saya-saya kasi dalawang celebration. Valentine's Day. Usually sa hayop po binabase yung kapalaran since ngayon pong taon pinaniniwala ang Year of the Wooden Horse. Well, ang ano kasi, ang Chinese belief po ay meron pong 12 animals, no, na dumalaw kay Buddha bago siyang pumanaw, no. At itong mga 12 animals po nito ay nangunguna dito yung daga, no. Then ox, tiger, rabbit, dragon, snake, horse, sheep, monkey, chicken or rooster, and dog and pig. So, dito po sa 12 animals po nito ay dito po meron silang mga characteristics, no? At nakikita dito kung ano yung mga parang pagkatao, personalidad ng iba't ibang tao na pinanganak doon sa 12 animal signs po nito. And dito rin po nakikita po sa ano yung parang magiging conflict or magiging kapalaran sa specific year. Let's say itong Year of the Wooden Horse ay magiging maswerte po sa mga taong na merong animal signs, pero meron yung mga ibang animal signs naman po ay kailangan maging maingat sa taon po nito. Pero sir, alam natin kapag, Jules, iba pag nagpapaputok, kasi tinatanggal yung mga malas, yung mga bad luck para po makakuha ng swerte. Yes. Ano naman po yung significance ng dragon dance? Dagdagan ko lang yung at least sa mga Chinese naman, wala namang masamang animal sign. Lahat naman mabuting sign, ano. Pero out of the 12 animals na binanggit ni Daniel kanina, nabanggit mo yung dragon lang ang mythical animal. No, lahat ng 11 hayop, totoo may ganong hayop, di ba? Yes. Pero yung Chinese dragon, wala namang ganong hayop eh. So bunga siya ng imahinasyon ng mga Chino. At pero ang nakakatuwa, yung dragon, although hindi siya totoong hayop, siya yung tinuturing na na parang pinaka quote-unquote maswerte sa lahat ng animal symbols. Sayang, di ako Year of the Dragon. And so much so na yung sa naunang taon bago mag Year of the Dragon, maraming pinapakasal, no, dahil gusto nila na magkaroon ng dragon son.
Chinese-speaking communities all over the world, tumataas yung rate of marriage pagka yung ano. At syempre, Jules, ito na yung pinaka-favorite part natin after natin magbigay ng pahapiyaw, of course, or background ng Chinese New Year sa ating mga boss. Kanina Ito, pa nangungusap eh. Kaninang-kanina pa tayo, takam na takam. Ito po yung mga pagkain na talagang maswerte daw, sinasabi, at karaniwang kinakain tuwing sasapit ang Chinese New Year. So, siguro po, bigyan niyo po kami ng idea at syempre, i-discuss natin kung ano po yung ibig sabihin ng bawat pagkain. Starting, syempre, ito, yung cute, yung fish. Gustong-gusto ko yung fish. Ako pala yung supposed to be. Well, yung fish, para sa mga Chinese, ang fish ano siya, lucky symbol siya. Kasi yung tunog ng fish in Chinese, katunog siya ng abundance, kasaganahan, ano? So, yun. Plus, syempre, fish is good protein, di ba? So, yun. So, pag kinain natin ito, magiging maswerte tayo. Maswerte, Prosperity. supposed to be. Tikoy po Prosperity. yan. Ito po ay Tapos made gawa of pa sa tikoy. tikoy. Gawa sa tikoy. Tsaka po ito, Tikoy rin po yung yun. itsura niya naman po, may nabanggit po kayo Pera. Yeah. Ayun yung pera noong unang panahon sa China, no? Ah, yan Ingot. yun. Pero made Either out of- gold or silver. Made out of tikoy rin po Tikoy siya. Tikoy, kasi kanina nabanggit namin nung umaga, no, na ang tikoy kasi pag kinain mo, sticky. Yeah. So, para magdikit-dikit yung swerte, yung pamilya. Para po sa inyo, ano po yung ibig sabihin talaga ng tikoy? Basically po, ang tikoy, alam natin ay gawa ito ng sticky rice, no? At saka Yes. sugar, no? So, sa ating mga Chinese community, namimigay po kami ng tikoy sa mga kaibigan na, as you said, makapagdikit-dikit, makapag-bond, no? So, hinahangad din po Mahirap natin kainin mga kapatid na Chinese at ating mga kapatid na Pilipino na through itong tikoy po ay magkakaroon tayong madikit na bond at saka Yes. masayang pagsasama. Sabi nga nila, kapag Chinese New Year, this is actually a perfect venue for them to bond, para magkaroon ng reunion over dinner. At kanina nabanggit ko, this is actually for them to be able to cleanse their house, maglagay ng decorations, magsuot ng pula. So ito nga yung titikman namin ni Jules, yung tikoy. Kanina ka pa kumakain dyan. So sabi nila sticky. So ito po yung, actually malaki na rin po yung influence, pati mga kahit hindi Chinese, yung mga Pilipino rin mismo, kumakain din talaga ng tikoy. Sige, kumain po tayong sige, lahat. sige, So, sige, tikman sige, natin yung sige. tikoy. Ito naman, Buchi yata yan. I think it's buchi. buchi. Mochi. So, saan naman po ito gawa? High-end siya na buchi. Arena rin na siguro may palaman na giniling naman o whatever. Ito yung mochi. Ano naman po ang sinisimbolize ng mochi? Dahil ba bilog siya, swerte? Yeah, pinapalagay na gano'n. Pero yung iba naman walang exactly may symbolism. Pero kinakain siya pagka mga masayang okasyon. Pero ang bilog is, ano pong ibig sabihin nito sa Chinese? Basically, it's Tuanyan. Tuanyan meaning family reunion. Togetherness. Although some people say pag bilog, siyempre pera. Ganun. Pera. But basically, it's togetherness. Family And togetherness. of course, Jules, hindi mawawala ang syempre, kahit mga Pilipino, kinakain to at paborito to sa lahat ng okasyon. Ang mga noodles, Yes. pasta, for long Yeah. life. Favorite Ano naman pong favorite niyo pong kinakain sa tuwing sasapit po yung Chinese New Year? Well, definitely, tikoy is number one. And hindi rin malayo po. Meron po tayong hinahain sa ating dinner table. Mga iba't ibang prutas na nagbibigay ng symbolism o swerte darating na taon. No? And siguro, Jake, can you take this advantage na paki-explain sa ating mga manonood kung anong mga ibig sabihin ng mga prutas na typically na very popular during itong Chinese New Year. Yeah. Actually, nasa mesa yung yung supposed to be dalawa sa mga pinakamaswerte na Chinese symbols. Una yung orange. Orange because the character for orange is homonym ng character for luck or swerte. Yung yung pineapple naman, the way you say pineapple in Hokkien, it's onglai. Onglai meaning dumating ang swerte. So both are associated with swerte, yung orange saka yung pineapple. So, hindi lang pala porket bilog, ibig sabihin, pera. Hindi naman. It has something to do with the sound also. Yeah. Swerte. Okay. Actually, the Chinese, they emphasize the swerte, not really the pera. The swerte, the happiness, Okay, dahil swerte itong bigyan natin kay Sandro ito mamaya. Oo, bigyan mo yan kay Sando. Sabi ko Ingit na muna ingit dito. siya. Sige, Dahil sige, hindi wala siya dyan. nakasama ngayon sa segment natin. Pero syempre ngayon titikman ko naman yung noodles o yung sinasabi nilang simbolismo po ay long life. Yeah. Okay.
Bukod pa dyan, tayo mga pagkain sa harapan natin. Ito naman. May siomay din tayo, tsaka siopaw. Well, isa po itong noodles, alam natin long life at ito yung nagwi-wish na magiging healthy tayo sa itong darating na taon. And of course, tradition din po ng mga Chinese every time sasapit ang Chinese New Year, bukod sa naglalagay sila ng mga paper cuts na kulay pula sa kanilang windows and doors na may tema po na good fortune, wealth, happiness. Siyempre, nagbibigay rin sila ng pera sa loob ng red envelope o yung tinatawag nating ampaw. So yan, thank you po. Binigyan niyo po ito sa akin. Ano naman pong simbolismo po nito? Ano naman pong simbolismo ng ampaw? Well, in general, yung red, yan ang pinakaswerte na kulay sa mga Chino. No? Una, nag-a-attract siya na swerte, tapos nagtataboy siya ng malas. And ang dahilan nun, kasi ang pula is symbolizes fire. Fire, energy, life, ganyan. Basically, ganun na simbolismo niya. So sir, ano naman po ba, especially today, yung pinaka-Chinese New Year mismo, ano ba yung mga expected activities na gagawin natin ngayon? Lalo na sa since holiday ngayon, marami pa pupunta ngayon sa Binondo. Well, yung mga usual naman, dance, lion dance, parade, mga ganyan. Mga cultural presentation, mga sayaw at mga kanta, ganun ba? At syempre, Jules, no, tanungin na rin natin, sir, kayo po ba, ano po yung mga naihanda niyo pong pagkain last night nung sinalubong niyo po yung Chinese New Year? Nandun ako sa celebration ng kumpanya namin. So, basically, ganyan, noodles. Hindi nawawala yung noodles, siyempre, yung fish, ano? And some other favorite Chinese food. Siyempre ngayon naman po mga tips and advices po para dun sa mga viewers natin na gusto rin pong maka-attract ng swerte. So ano po ba yung mga maibibigay niyong advice sa kanila? Ano po ba yung mga swerte at mga dapat at hindi dapat gawin for 2014? Well, para sa akin, very simple lang po eh. Itaboy po natin yung mga negative feelings. With or without mga bagay na magbibigay ng swerte o hindi, itaboy lang natin yung mga negative feelings, magmahalan tayo unang-una sa ating mga kapamilya, sa ating mga kaibigan. At definitely, itong positive na vibes na nasa loob natin ay magdadala rin ng more positive na swerte po para sa ating lahat. Yan lang ang ma-advise ko sa lahat. Hindi pala natin Siyempre, Year of the Horse ngayon. So, para sa lahat ng mga pinanganak ng Year of the Horse, ano ba yung inaasahan nila for this year? Kasi paano po ako, Year of the Tiger po ako. Ako, Swerte sheep pa rin po ba ako? sheep Alam ko, sheep and monkey, swerte po yun, di ba, for this year. Can I just say something? Unfortunately, even the Chinese, hindi sila masyadong naniniwala na sa... If you watch Chinese TV shows, they will not discuss that. Pero, I think, kaya na sinabi ko noong umpisa, wala namang swerteng taon, malas na taon. Nasa, gaya na sinabi ni Daniel kanina, yung positive thought. Saka pag yung mga positive na ugali, pagpapahalaga sa oras, sipag at tiyaga, I think doon pa rin umuwi. At syempre, ako, Mr. Joaquin, kain lang po tayo ng kain, no? Syempre, dahil Chinese New Year. Ubusin natin. Celebrate tayo. Ubusin natin. Naubos ko na nga po yung mochi. Ang sarap ng mochi. Ang sarap din ng pansit. Ako, cute na cute ako dun sa fish na. Parang hirap kainin. Hirap kainin. Ganda. Hindi pa luto eh. Sige, kain lang po kayo ng kain. At syempre, aalamin pa rin natin yung iba pa mga tradisyon na kanilang ginagawa. So, bukod po sa mga nabanggit natin na pagsuot ng pula, pagbigay po ng pera, paglagay po ng mga dekorasyon sa windows, sa ating mga pinto, ano pa po ba yung mga karaniwang ginagawa? Well, definitely isang very important po reunion. Reunion. Itong isang pagkakataon na ang mga magkakamag-anak hanggang sa kanilang extended family ay nagsasama-sama. Kaya po doon sa mga bayan na kagaya ng China, Taiwan, Hong Kong, marami sa kanila mga nanggagaling sa mga malalayong lugar ay umuwi sa kanilang hometown. Lalo na sa China, ang kanilang celebration o bakasyon is more than 1 week, no? Wow! 1 week ang kanilang bakasyon or holiday na nagbibigay ng oportunidad para makauwi at makadalaw sa kanilang mga magulang, sa kanilang mga lolo't lola. At napakasaya at nagse-celebrate sila at kumakain sila together to usher in yung bagong taon.
Ito naman po, Sir Joaquin. Since syempre marami rin tayong mga kababayan ngayon holiday, marami nanonood sa atin. Para sa mga ordinaryong Pilipino na hindi pa rin ganun kalawak, syempre yung makaalaman nila about Chinese traditions and all, ano po ba yung importance nitong pagse-celebrate ng Chinese New Year bilang kaisa sa mga Chinoy syempre na nandito sa Pilipinas? Well, bilang mga Chinoy, siyempre natutuwa kami na ang Chinese New Year, itong taon ito ginawang special non-working holiday, ano? So, na rin siya ng kulturang Pilipino, ano? So, kasama na siya sa mga naging impluensya ng mga Chino sa kulturang Pilipino. At yan ang mainam. Dahil ang kultura naman ay yumayabong sa, pag-absorb ng mga positibong aspeto na ibang kultura. Alright, at syempre, hindi na pa ako makain dito. Marami tayong natutunan ngayong umaga patungkol po sa Chinese New Year, yung kanilang mga tradisyon, pinaniniwalaan, at yung mga ibig sabihin talaga ng mga bawat pagkain na kanilang kinakain. Yung maganda nun, Dayan, bawat isa dyan, merong ibig sabihin. May kasaysayan na... Yung kinakain mo noodles, long life. Long life. Fish, tikoy, abundance. Prosperity. And of course, yung mga bilog-bilog yun yung mga swerte. Para maka-attract tayo ng swerte ngayon. So, syempre, of course, maraming salamat. Siguro, do you have any last message to our viewers? Well, gusto ko mag-extend ng isang imbitasyon. Mamayang hapon, meron pong isang masayang selebrasyon na gaganapin dito sa kanto ng Banawe at Del Monte mula alas 4 hanggang hating gabi, mamayang gabi. No? Ito po ay through the effort ng Quezon City Government at Quezon City Chinatown Development Foundation at Quezon City Association of Filipino-Chinese Businessmen Incorporated. Mamayang hapon po, magkakaroon ng selebrasyon. Meron pong mga lion at dragon dances, mga cultural performances, meron ding mga fireworks at outdoor market and flea and street party. So this is open to the public? Open to the public po at inaanyayahan po ko po kayo lahat na makapag-attend po nitong selebrasyon at makipagdiwang sa ating mga kapatid na Chino, no? Especially itong Year of the Wooden Horse. Alright, sir. Do you have any last message? Gusto ko lang bumati ng sa Xinyan Hao, isang mabuting bagong taon para sa lahat. Alright, thank you so much for joining us this morning. That was Mr. Danny Ching and Mr. Joaquin C. Kung Hey Fat Choy, thank you so much for joining us this morning. Thank you so much. Thank you. Alright, mga